Hi guys, I'm Zaira Basco, one of the creators this week, and why I deserve to stay kasi alam kong deserve akong manalo ng 1 milyon. Kahit sabihin ko mamatay na ako, kahit inaatake na ako ng sakit ko, I don't care. Kasi kaya kong mag-sacrifice kung meron akong gusto. And kahit alam kong pagod ako, kahit alam kong inaatake ako ng sakit ko, I still fighting for my spot kasi ayoko maging dahilan or gusto kong malaman ng mga content creators na if you really want something, you don't have excuses para gawin yung bagay na gusto mo. And alam ko sa sarili kong deserve akong magstay at deserve akong manalo ng 1 milyon kasi wala akong inuurungan, wala akong sinasabihan na parang hindi ko to kaya, hindi ko to gagawin. I always fight for my spot and I always fighting to be the winner of the 1 million here then. And kahit yung mga deliverables ko, okay din siya. Alam ko, per week, ginagawa ko siya ng buo, hindi ako nagpapared kasi ayoko talaga. Kasi ang pangit naman na sasabihin ko sa sarili ko na deserve ako magstay, deserve ko ng 1 milyon if I know to myself na may hindi ako ginagawang part dito sa loob ng mansyon. Pero because I know to myself 100% sure na ginagawa ko lahat, even mga co-content creators, they know it, wala akong inuurungan. So I deserve to stay and I deserve the 1 million pesos. So support me guys. How you can support me? Just go to thehouseofcolab.com and just find my name guys sa taas. Hanapin nyo lang yung pangalan na Zaira. Then pag nahanap nyo yung Zaira, vote to me. Prestige. Gusto ko prestige ha. 15K. Yon. Boost nyo yan lahat. Diba? Ayan. One save ko today for this week. Ang save ko si Angel. Si Angel kasi I really see the different Angel from the past cycle and from the past season. Kung gaano lumalaban si Angel dito sa loob ng mansyon, paano pumasok sa mga top, gagawin lahat ni Angel magpuyat kahit alam niyang malilate siya tuwing umaga. Gagawin niya talaga lahat para lang makapasok, makakuha ng suporta sa mga supporters niya ng mga taga-ibang bansa kahit alam niyang pagod na siya kasi for the whole day may ginagawa kami ding daily challenge na nakakapagod naman talaga. And alam kong ginagawa din ni Angel yung part niya para ilaban yung spot dito sa loob ng mansyon. Then, 3 centum ko naman, first si Gio, uwi ka na, please lang. Uwi ka na lang, please lang. Yun ang masasabi ko sa'yo. Sobrang hindi mo deserve dito sa loob ng mansyon. Then, si Becca naman, sige na, uwi ka na din. Ayaw mo naman na dito go uwi ka na. 'Di ba? Uwi na. Yung mga ayaw, uwi na. Ayaw lumaban, uwi na. Hindi na kailangan pa na explanation. Hindi na kailangan magplastikan. Hindi kailangan mag-playing safe. Magbo-bottom reveal ka kanina, playing safe ka sa sagot mo, nag-revelation ka pa. Kung pabebe ka din naman, 'di ba? Yun Kaya nga revelation walang hold. Dapat totoo, 'di ba? Then, pangatlong centum ko si Mitch. Kasi alam kong sarcastic siya. Sarcastic siya sa loob kanina para pagtatanong kung bakit siya na bottom. Alam kong sarcastic yun, pero for me, it's not a good joke na parang sasabihin mo yun, even you know to yourself kung bakit ka na bottom. And hindi ko naman, sobrang close ko sila ni May. Wala akong doon, pero ang sa akin lang, pag nandito tayo sa loob ng mansyon, nilalaban mo na from the start Bakit naglalaylo? Bakit biglang hihina or biglang mawawala? Sobrang na-disappoint lang ako sa part na gusto mong manalo ng 1 milyon pero hindi mo ginagawa yung best mo para manalo ng 1 milyon. Yun lang.
Hello everyone, I'm Chanel de Guzman and yes, part ulit ako ng bottom list ngayon na actually very disappointing sa sarili ko kasi the last time sinabi ko talaga na yun na yung last ko kasi nilalaban ko na talaga. And straight to the point lang bakit deserve ko to stay. Alam ko sa sarili ko kung sino yung Chanel na pumasok dito and alam ko ngayon talagang nilalaban ko lahat. Sabi nga kanina, hindi po pwede sa isang bagay ka lang malakas or what. Talagang nilalaban ko siya kahit saan man, kahit may mga bagay na unfamiliar ako. Talagang ginago ko siya and alam ko yung capabilities ko, alam ko yung ilalaban ko dito sa loob. Pagdating naman sa ibang bagay, alam ko talaga na ginagawa ko yung best ko. Kaya yes, I know I deserve to stay at may ambag ako dito sa loob. Isa pa, deserve ko sa 1M kasi alam ko yung naging improvements ko sa sarili ko. Natuto ako dito sa loob katulad nung sinasabi ko. Katulad nung sinasabi ko nung una, nasabi ko is, ang habol ko nga is yung knowledge, yung experience ko dito. And ang isa talagang malaking bagay, pumasok ako dito, na-uncertain ako sa kung ano talagang gusto ko. At lalabas ako, at ngayon, nasasabihin ko sa inyo, alam ko na kung anong dapat kong gawin. Alam ko na gusto ko magstay at ilaban to as a content creator, as a season ender, and as a candidate for 1 million peso. Yun yung nasa mindset ko ngayon. Nandito na ako. At ano pa kung hindi ko ilalaban. Kaya whatever happens, confident talaga ako na kaya ko makipagsabayan kahit kanino. And yes guys, you can support me sa thehouseofcollab.com. Again, doon nyo naman makikita. And dati sinasabi ko na kung gusto nyo lang ako i-save, hindi ako mamimilit or what. Pero sa naging sacrifices ko dito sa loob, sa lahat ng personal ko problems and dito sa loob, kung ilang araw akong gustong-gusto ko nang tumigil, lahat ng sacrifices ko, I know I deserve it. Kaya kung hindi nyo man nakikita or nakikita nyo na sa ngayon, alam ko na I mean, madami na nagsasabi sa akin pero I think it's not enough. Kasi I know I deserve it, guys. Lahat na ng sacrifices ginagawa ko. And if hindi pa enough yun, meron pa akong ilang weeks, ilang days pa. Malapit na yung finale, guys. Makikita nyo na talaga lahat. And ang iniisip ko na lang talaga is reason ba't ako nandito. Maybe sa deliverables. Kasi consistent ako ever since. Pero last week talaga, meron naman. Pero I think yun yung hindi naging enough. And siguro yung presence na pinapakita ko is hindi siya na-maintain ng ganun. Kaya talaga ngayong week, guys, ipupush ko pa. Kung marami na akong sacrifices, kung nakikita nyo na ako dito, mas ilalabas natin, mas gagalingan natin. And you'll see me on top. First save ko, sa lahat ng nasa bottom list, merong mga deserving talaga dito. Pero, gusto kong i-save is yung nakikita ko na lagi kong iniisip, na gusto ko rin for me, na dapat hindi lang sa isang bagay ka, hindi lang sa isang bagay ka dapat nakikita, dapat sa lahat. Which is si Ate Zaira. Kasi, kailangan ko pa mag-explain. Pero si Ate Zaira, sa lahat ng bagay, ginagawa niya yung best niya. Dayas, physical, voting, challenges, sign-ups. Lahat. Kahit yung pinaka-weak, yung dun sa weakest siya, which is yung physical, nakikita natin lahat yun kung gano'n yung ilalaban. Kahit ilang beses mo siyang tanungin, ang goal niya is 1M. And yun yung mindset na sa tingin ko, hindi karapat dapat sa bottom list and deserving na magstay and of course mag-run for 1M. Sa tatlo kong sent home, yung tatlo kong sent home, guys, is nakikita ko na talaga na parang yes, nandito sila, pero may kulang. I'm not saying na I'm better than them, pero nakikita ko, I mean, in my opinion and my perspective, na may kulang pa rin sa kanila. Which is, unang-una ko si Gio. Ang una ko is si Gio. Since feeling ko kung nanonood naman kayo is wala talaga yung presence niya dito. Again, this is a competition, guys. Kahit pa sabihin natin sa lahat ng challenges mag-top 1 ka, kahit wala ka sa loob ng mansyon, iba pa rin dito. Iba yung pressure, iba yung ginagawa namin everyday, yung sacrifices namin from our shifts, and yung mga araw-araw na kaganapan dito sa loob. Kung wala ka dito sa loob, talagang para saan pa, 'di ba? Lagi sinasabi sa amin na opportunity to, na privilege na nandito ka sa The House of Collab Season 8. Yung slot mo, ang daming naghahangad dyan. 'Di ba? Pero anong ginawa mo? Wala ka dito. I mean, hindi ko alam kung anong bang personal reasons. Pero again, isasantabi natin yon kasi this is the show, this is the competition, and wala ka. So, I think you deserve mo ma-send home na talaga. Kung ayaw nung lumaban, guys, i-stop na talaga.
Next ko naman is si Noah. Si Noah, nakasama ko siya sa FNC. And katulad ko, masasabi ko na isa siya sa mga, kuwari, tahimik nga lang kami, tinatawag kami mga nonchalant doon talaga. Pero, siguro one thing kay Noah, hindi siya nagbago. Like, yung Noah na nandito, parang hindi nakikipaglaban sa 1M. Wala akong makita na content creator sa presence niya. And isa pa, kapansin-pansin pa rin talaga yung attitude niya towards Noe. I mean, wala akong kinakampihan, pero minsan kasi naririnig ko or nakikita ko sila kung paano mag-usap and nakikita ko paano i-handle ni Noe yung situation. And yeah, feeling ko there's a lot to improve kay Noah. Meron siyang ito na nga, sorry na. Meron naman siyang, kumbaga, potential. Pero siguro, kulang pa, hindi niya pa mailabas. Hindi pa siya confident dun sa gagawin niya. Madalas ko pa din siya nakikita na tahimik. Although nakikipag-socialize naman siya. Pero I think it's not enough. Next naman, sa last ko na sent home is last ko is oh my god, si Becca. Si Becca kasi nakikita ko yung sipag niya talaga and dedication niya dito sa loob. Pero minsan sa challenges, actually the last challenge lang is nakikita ko na lumalaban siya talaga, na pinupush niya. Pero there are times na parang okay lang sa kanya, na mapauwi, na okay lang sa kanya, na ganun na lang. Na parang hindi katulad ng iba. Kasi the last challenge, guys, di ba nakita niyo naman gano'n naging hardworking lahat. Na talagang yung top is talagang taas baba. Ganun naglaban yung mga content creators last time. Pero dun kay Ate Becca, although nakikita ko sa kanya na pinupush niya, pero when it comes dun sa part na mapapauwi ka, mabobottom ka, or what, parang nakikita ko sa kanya na okay lang. Which is, again, very nakakalungkot. Kasi, again guys, ang daming may gusto ng spot na to. Ako, ayoko mapauwi. Ewan ko sa kanila. And yun lang guys. Thank you so much. Again, you can support me sa theHouseofCollab.com. Yes, I confidently say na deserve ko to. Vote to save. Talaga ako. Hi guys, it's me. Naiyak ako. Hi guys, it's me, Angel. So, part ako ng bottom ngayon. Naiyak ako. Kasi, naiyak ako kasi sobrang lapit na ng end season. Tapos, na-bottom ako. So, ayun. Ulitin ko lang po, my name is Angelica Fumador. And why deserve ko magstay? Deserve ko magstay kasi nilaban ko to simula una hanggang ngayon. Naiyak ako. Nilaban ko yung spot ko. Everyday ako nagsistrive to get the spot na gusto ko. Lahat ng pagod, sakripisyo na nilaan ko dito sa The House of Collab Season 8, sa mga challenges, binuhos ko po lahat.
And deserve ko po magstay. Kasi alam ko po sa sarili ko na ginawa ko naman po yung best ko. Ayun. You can support me, guys, if you want me to support here in the House of Collab. Punta na po kayo sa theHouseofCollab.com, and then piliin nyo po yung name ko doon, and unlimited po yung pag-vote to save nyo. Okay. Move tayo sa 1 save and 3 sent home. My first save is Zyra. Why Zyra? Si Zyra, talagang sobrang nakita ko kay Zyra yung gigil to get the 1 million pesos. And lahat ng mga deliverables, complete siya. Sa challenges, sobrang lakas niya. And I want to save Zyra kasi may chance siya to get the 1 million pesos here. For the sent home, first is Jiutang. Why Jiutang? Kasi ilang beses ko lang siya nakita here in the mansion. Parang ginawa niya lang bakasyonista ang mansion. And hindi ko nakita yung presence niya kasi wala nga siya dito. And parang ilang beses ko lang siyang nakita ko lang siya last nung to get the 10K sa last weekly challenge namin. And para lang siyang bisita here in the mansion. So, hindi niya deserve ma-season ender. Hindi niya deserve ma-stay dito sa loob ng mansion. Number 2 sent home ko, Becca. Why Becca? Becca kasi para siyang ako dati. Lutang si Becca. Wala siya sa pag-iisip niya. And parang nakikita ko din sa kanya na parang gusto niya lang dito mag-love team. Which is talagang nag-aano siya na mag-love team sila ni Arnold or sino ba yan. And parang nakikita ko sa kanya is love team lang yung punta niya dito. Hindi ko siya nakikitaan ng gigil to get the 1 million pesos. And number 3 na sent home ko is Fred. Why Fred? Fred kasi hindi ko na siya nakikitang lumalaban sa mga challenges. And nakita ko rin yung mga report cards niya, sobrang baba. Wala masyadong, puro red yung report cards niya. Kaya bottom ko, sent home ko si Fred. So ayun, thank you guys.
Hi guys, it's me, Becca. So, alam ko na po, expected ko na po talaga na mapasama ako sa bottom list kasi nga po nasa lowest po ako. And the reason why bakit ako na lowest is because nasuspend po yung account ko at October 9 pa po siya, pwede ako mag-live doon. Second account yung ginagamit ko para doon po sila mag-draft. Kaya lang, ayun nga po, hindi enough yon na pagda-draft po nila doon kasi nga po, hindi nga sobrang daming followers ko yung sa second account. And deserve ko pa po talaga magstay dito kasi ginagawa ko naman po yung best ko, lalo na sa mga report card ko po. Yun nga lang, dito talaga sa Dayas, ito talaga yung pinaka-weakness ko since hindi pa nga ako ganun karaming supporters, hindi pa naman ako ganun kakilala. So, ayun, pwede nyo po ako support po. Punta lamang po kayo sa thehouseofcollab.com and click nyo lang po yung nasa left side yung 3 lines doon at hanapin nyo lang po yung picture ko po doon. Unlimited naman po yung voting at may marireceive din po kayong gift sa pag-vote po sa akin. So, yung one save ko po ay si Zaira kasi nung challenge po namin, nakitaan ko siya na-admire ako sa kanya kasi nga po despite na meron siyang sakit, naglumalaban pa din siya sa challenge namin. Ilang beses na siya nahimatay, ganun. Pero, still, lumalaban pa din po siya. Sumasali pa din po siya sa mga challenges namin. Tapos, yung 3 sent home ko naman po is si Mitch, Gio, and Fred. Why Fred? Kasi kasama ko siya nasa lowest po kami. Yun lang naman po yung reason ko na may bigay kong reason kay Fred. Kasi okay naman po si Fred. Sa ugali, okay naman po siya. Gio and Mitch kasi wala po siya nung challenge namin. Ano lang siya direct. Lumaki yung comment section. Okay. And kay Mitch naman po, alam ko naman po na marami po si Mitch na sabi sa akin, hindi niya ako nakikitaan na content creator po ako. Ayun yung reason ko bakit ko siya isasama dito sa sent home ko. Kasi lahat nga po kami content creators dito, pero bakit siya hindi niya ako nakikitaan as content creator. And Gio naman po, wala po siya dito sa mansion. Umalis po siya. Ayun. So, kaya po siya isasama ko din po sa sent home ko kasi nga po, di ba po may challenge kami dito tapos wala siya. So, parang unfair yun sa amin ng mga gumagawa ng challenge. Dapat, pagka ganun, dapat iisipin mo din na may responsibilidad ka dito sa mansion. So, bakit kailangan mo lumabas? Ayun.
Hi guys, this is Mitch Raimundo and isa po ako sa bottom 8. Bottom 8 po this week. And you can vote to save me at thehouseofcolab.com. Deserve ko po na magstay pa dito since alam ko rin sa sarili ko and nakita ko sa loob ng mansion sa almost 2 months namin dito na isa ako sa nakakapag-produce ng salitang content creator sa mga contents. And ayun, doon ako naninindigan as a content creator na mas iniintindi ko yung mga output ko at mas iniintindi ko yung mga work as a content creator dito sa loob ng mansion. Deserve ko pa dahil alam ko sa sarili ko na kailangan ko rin ipakita sa kanila kung ano yung Mitch sa loob ng mansion na sobrang iba sa lahat ng content creators dito. And isa ako sa mga alam ko sa sarili ko na nagbibigay buhay dito sa loob ng season 8 na ibang-iba sa lahat ng season. So, you can vote to save me dito sa loob ng The House of Colab, sa thehouseofcolab.com. Ang vote to send home ko po ay una, alam ko hindi na rin naman ito may pagkakaila ng mga content creator. Siyempre yung presence, yung pagdating sa participation in all challenges, and at the same time yung presensya mo nga dito sa loob ng mansion eh hindi ka naman ramdam, hindi ka rin naman kita, and at the same time alam kong mas matagal ka rin lumabas, and then until now hindi ka pa bumabalik dito. Hindi ko na nakita simula nung pumasok ka, and at the same time habang nandito ka na lumalaban ka for 1M. So parang ginawa mo lang yung mansion na staycation, and ginawa mo lang na parang pahingahan mo pag uuwi ka. So ang vote to send home ko na una is si Gio. And I know na deserve mong ma-send home dahil di ko naman nakita sa'yo yung presensya mo, and at the same time yung perseverance mo for 1M. Ang second send home ko ay yung content creator na pagdating sa outputs and deliverables when it comes to brands and other contents is for me wak talaga, and di ko siya nakikitaan ng pagiging brand friendly pagdating sa brands, and at the same time kumbaga personal opinion ko na pagdating sa content syempre content friendly pa rin, and at the same time pinapanindigan ko kasi simula pagpasok ko rito yung title ng show, which is Content Creator Showdown. So kung ayun man yung naging title ng show na to for 1 million, I guess na hindi mo deserve yung 1 million kung ikaw man isa sa mga mananalo or isa sa mananalo ng 1M, dahil yung outputs when it comes to brands is ayun naman talaga yung hinahanap dito, and hindi naman din talaga para sa akin inappropriate kung i-general ages mo yung mga nanonood sa TikTok na makita yung mga ganong content. And ayun din yung pinapanindigan ko as a content creator na maging wise sa pag-iisip ng content pagdating sa different platforms, especially na alam ko rin na may mga nanonood sa akin bata. Ikaw yung second send home ko, Becca, dahil for me may part din na kahit alam kong wala ako rito sa loob ng mansion last week is sumusulyap ako sa 247, and kahit minsan pinaparamdam ko yung comment ko sa comment section is tinatest ko yung ibang sisi kung sino yung nakaharap doon, kung sino yung mag-e-entertain. Actually kanina lang to habang nagda-drive ako
pabalik ng mansion, nagko-comment ako, and si Becca yung nasa harapan. So parang one question, one answer lang din siya. So parang hindi niya na-entertain in a way na ayun yung kailangan namin dito sa loob ng mansion, kung paano mo i-present yung sarili mo sa mga tao, especially pag di mo kilala. And ano pa ba yung bagay na kailangan namin practice, and syempre yun nga, yung humor pagdating sa mga ganun bagay na pag random people di mo kilala, paano mo ipe-present yung sarili mo. Pangatlong sent home ko is kasamahan ko to simula first day dito sa loob ng mansion. Nangihinayang lang ako in a way na mas iba na yung priority niya ngayon. And sayang kasi nandun yung potential niya manalo ng 1 million sana. Kasi alam ko malakas siya sa tao, and nag-expect ako na magiging kasabayan ko siya sa pagiging 1M followers sa TikTok pagdating dito sa loob ng mansion. Kasi first month is nagtutulungan pa kami. Nakikita ko pa sa kanya yung yung eagerness niya to win 1 million, and yung pag-work niya dito as content creator. And iba na yung pinaglaban niya ngayon. Pansin na pansin ng mga tao yun pagdating sa ganong bagay. And for me, hindi na maganda yung nagiging influence nung isa para sa'yo. And syempre as a content creator, parang ang pangit naman yun. Kasi individual tayo lumalaban dito, hindi naman dalawa-dalawa. So si Fred. Last ko na vote to save is someone na nakikitaan ko talaga ng improvement, nakikitaan ko ng potential, and at the same time, threat na siya din dito sa loob ng mansion. I know na isa to sa mga spot pagdating sa 1 million na meron siyang space para dun. And I'll give my vote to save to Angel. Yan po. Thank you so much. Hi guys, my name is Federico Inciana. I deserve to stay kasi kaya ko pa lumaban. May papakita pa ako dito. Guys. Vote to save Fred. Tapos paano magboto? Siyempre, punta kayo sa thehouseofcollab.com. Deserve ko pa ma-stay guys kasi madami pa akong papakita. Sa ngayon, kumapost lang pero laban ng G. Ano na tayo? I-vote to save ko si Syra. Vote to save ko si Syra kasi ang magaling naman si Syra kahit sa deliverables, tsaka sa challenge, tsaka paano kalimutan ko. Malakas si Syra. Alam ko naman na hindi yun na-atras. At saka
deserve yung stay dito sa mansion. Yung 3 cent homes ko si Gio, Noah, Becca. Kasi si Becca para sa akin mahina at saka parang display rin dito sa mansion. Tapos yung pangalawa ko nga si Gio. Hindi nyo makikita dito si Gio sa mansion eh. Iwan ko kung nasaan yun. Nasaan si Gio. Alam ko na medyo close naman kami ni Gio. Pero wala. Kasi sobrang unfair lang kasi wala kami dito. Nag-challenge kami dito. Tapos siya wala. Parang wala lang. Parang naging display man dito sa mansion. Tapos si yung pangatlo ko si Noah. Si Noah. Pangilan ng bottom na to ni Noah. Kasi si Noah wala puro sayaw, walang tawag na parang walang lahat naman dito dancer, tapos nandyan naman si Jiro, tapos dagdag pa din siya. Yun si Noah wala eh. So, hello guys, I'm Noah Cubio. Noah's Arts po sa lahat ng social media account. And pangalawang bottom ko guys, sobrang nahirapan ako sa first bottom ko. And ito yung second bottom ko. Kaya please sana guys, makahingi ako ng suporta sa inyo. Kasi ginagawa ko talaga yung best ko dito. Ngayong week, hindi ko alam kung bakit ako na bottom. Ginawa ko naman yung best ko. Lahat ng deliverables, alam yun ng mga kasama ko. Hindi ako pumapayag ng wala akong post kahit isa-isa, pero lahat yan ginagawa ko. Wala akong hindi ginagawa guys. And siguro nagkulang lang ako sa Dayas. Sa Dayas kasi ngayon lang talaga ako nakakapag-live. Sa bahay kasi hindi ako nakapag-live. And ngayon na ako nakakuha ng mga supporters, and thankful ako doon kahit kukunti sila, nilalaban nila ako. Guys, sobrang hina ako sa mga ganyan, aminado ko, pero inilalaban ko na nasa top pa rin ako na mataas. Compare ko sa iba na may mga followers na mga umulit na dito sa loob, pero ang bababa pa rin nila. And ayun yung akin guys, kaya please sana tulungan nyo ako. And ilalaban ko to guys hanggang dulo. Gusto namin ng kapatid ko na magkapatid kami or magkambal kami na season ender, kaya sana guys supportahan nyo kami. And ayun lang guys, yung save ko
Ang save ko po si Ate Angel. Si Ate Angel kasi nagagalingan ako sa kanya, although magaling naman talaga siya, pero namamanage niya yung time niya like sa challenge and sa iba pa. And sa pagdating din naman talaga sa pakikisama, si Ate Angel din yung nakikitaan ko ng magaling din talaga makisama dito sa loob. And yung 3 centum ko naman, first si Gio. Si Gio, hindi ko alam kung anong pinaglalaban niya. Ginawa niyang bahay bakasyonan nitong The House of Collab. And lumalaban siya. Hindi ko alam kung gusto, nakasanayan niya nang gawin yung mga pag-live na yan. Pero for me, hindi yung nakuha niyang gift, hindi yun yung kaya niya. So parang ginawa niya lang laro yung mga nagiging pangyayari dito sa loob. So second ko ay si Becca. Si Becca kasi, i-compare niyo yung followers ni Ate Becca. Walang-wala ako doon sa followers niya. Pero natataasan ko si Ate Becca. And hindi ko din siya nakikitaan. Ang cellphone ko ay XR lang. Siya naka 15. Sobrang ganda ng quality ng 15. Alam niyo yan. Pero mas may compare ko na mas quality yung akin kesa sa kanya. And for last naman, for last ko ay si Chanel. Si Chanel kasi, although lumalaban naman siya, pero nakukulangan ako. Mas nakikita ko yung pagiging team nila dito sa loob, love team nila dito sa loob. And hindi yun makakatulong sa inyo. Sana gawin yung tama, mas palakasin nyo yung sarili nyo. Alam niyo yan na mas malakas kayo sa akin, pero nauunahan ko pa kayo. And ayan lang, nahihinaan ako sa kanila. Yun lang po. Scarlett, malapit na tumatapos. Hi guys, so by the way, alright, so my name is Scarlett Kevin, your Queen Scarlett. So, ang first save ko for today's video is si Angel. Kasi nakikita ko na talagang palaban din talaga siya dito sa ating, dito sa The House of Collab, dito sa loob ng mansyon. And nakikita ko din talaga na ginagawa niya talaga yung best niya everyday. And yung mga sent homes ko is, una is si Fred. Kasi dati sobrang namamangha ako sa kanya, sobrang taas ng tingin ko sa kanya. Kasi yun nga, ang galing niya nung una. Sabi ko, OMG, there's a possible na pwede siya maging season ender and lalo na manalo ng 1 milyon. Pero when the times goes by, sabi ko, bakit parang hindi ko na nakikita yung Fred na nakita ko noon, na palaban at yung malakas. And pangalawang sent home ko rin is also si Gio. Sobrang namangha ako nung pagpasok niya kasi naging top 1 siya agad and sa challenges sobrang galing niya. Pero parang sabi ko, parang, yun nga, parang naging bahay, ano lang niya dito, palagi lang siyang, parang wala talaga siya rito. So parang sabi ko, parang
hindi deserve na manalo ng 1 million at para maging season ender. And naging unfair na rin siya para sa lahat ng mga content creator dito sa loob ng mansyon. And pangatlo is si Noah. Si Noah kasi yun nga yung attitude pa rin and hindi ko pa rin nakikita yung improvement niya. So sa akin lang sana mas ma-push niya pa this week and kung ma-push niya sana mas maging deserve din siya maging season ender. And yun lang guys. And also don't forget na mag-visit po kayo sa thehouseofcollab.com para makapagboto at ma-save nyo po yung favorite content creator nyo. Thank you so much! Hi guys. Hi guys. Ako nga po pala sa Erika Catherine sa hindi pa nakakaalam. So, i-vote to save ko is si Ate Angel. Kasi alam naman natin at alam namin dito na palagi siyang nasa top and deserve niya dito magstay. And sobrang random niya dito sa loob ng mansion. I-vote to send home ko first si Gio Tang. Actually, si Gio Tang is kasama namin sa challenge. And parang sobrang unfair sa amin na kami yung parang nag-aano kami sa physical. Like, kami yung gumagawa tapos halos babae kami lahat. Halos babae kami lahat. And then sobrang nahihirapan kami. And then, hindi simple yung ginagawa namin. Hindi lang siya simple. Sobrang hirap pa. And then, para sa amin, sobrang unfair naman talaga na nasa labas siya at din sa amin. Nandito sa loob ng mansion. Ang pangalawang sentom ko is si Becca. Si Becca ay medyo, minsan lutang. Sa totoo lang, medyo lutang. May nagawa siya and then hindi pa okay lahat ng performance niya dito sa loob ng mansion. And I think hindi siya deserve para magstay dito sa loob ng mansion. Hindi siya deserve. Kasi, kung ano siya, nasa pinakalowest siya eh. Last challenge namin, nasa pinakalowest. Kung gusto niya magstay dito sa loob ng mansion, bakit di niya ginawa yung best niya? At hindi niya deserve magstay dito sa loob ng mansion. Ang pangatlo ko naman is si Fred. Si Fred, nakita ko sa report card niya, halos walang laman. Halos wala. Bakit wala? Kasi, anong ginagawa mo dito 1 week? May 1 week tayo dito para makapagawa ng mga UGC. Pero bakit nakita ko sa report card mo halos wala? And then, if may problema ka sa labas, dapat wag mong dalhin. Kasi, maipiktuhan talaga yung dito sa loob ng mansion ng ginagawa mo kung dinadala mo yung problema mo. Again guys, yung sentom ko, si Becca, si Fred, at si Gio. Yun lang po.
Okay po, ako po si Noah's Ark and unahin ko na agad. Vote to save ko po ay ang vote to save ko po ay walang iba kundi yung kapatid ko, si Noah. Si Noah dahil unang reason ko nung sa weekly challenge namin noong nakaraan. Kasi parang nakita ko yung effort na ginawa ni Noah noon. Hindi sa pagiging kapatid ko siya or what. Nakita ko talaga kasi parang Friday ng umaga nakita ko na parang top 23 siya noon. Top 23 siya sa ranking. And sinabi ko sa kanya na pag hindi ka umayos, pag di mo inayos yan, ako mismo magbo-vote sa'yo ng sent home. And pagdating ng hapon, nakita ko ang laki na adjustment na ginawa niya. And syempre, yun na tinulungan ko rin siya sa ibang part like may tunulong din ako sa kanya pero grabe yung ginawa niyang effort doon sa pagtaas ng ranking niya. Ayun yung pinaka unang effort na nakita ko kay Noah and actually parang ngayon masasabi ko talaga na ayaw kong paalisin si Noah dito sa mansion kasi si Noah din yung isa kong kalakasan dito sa kung bakit pa ako lumalaban dito sa loob and nakikita ko kay Noah yung pagiging content creator niya and siguro may mga dapat lang siyang baguhin. Alam ko naman yon. And pero pag sa season ender yung pinagbabasihan, Noah is parang deserve si Noah. And i-mention ko na rin yung mga nag-ano diyan kay Noah, like yung mga nagbabash diyan kay Noah. Kung may problema kayo kay Noah, bakit kayo ba naging content creator na ba din kayo sa pagiging sa buhay ninyo? Na-try nyo na din ba kung gaano kahirap na maging isang content creators, guys? Hindi madali maging content creator. Kaya proud ako dun sa kapatid ko na yon kahit ganun yung ugali niya. Like, nakahandle pa rin niya yung mga problema. Ayun yun. And, syempre, nandito lang ako lagi para sumuporta sa kanya. Ayun. Yun yung reason ko dahil kung bakit gusto ko siyang i-save. Ayun. And ang sent home ko naman ay una-una kong set home ay si Fred. Si Fred dahil parang alam naman ng bawat isa yan. Si Fred grabe yung hype nung unang pasok namin dahil starter ako. Grabe yung hype na binigay niya sa live. Grabe yung hype na binigay niya sa buong family. And habang tumatagal, nawawala yung Fred na nakilala ko nung starter. Yun yung pinaka-reason ko sa kanya. Alam ko may problema siya. Lahat naman tayo may problema dito. Pero, nasa sayo na lang yan kung paano mo i-handle. Actually, pwedeng lutasan yung problem mo na nandito ka sa loob ng bahay. At lumalaban ka pa rin. Pero nawala yung fighting spirit mo. And, ang sunod kong sent home ay si Gio. Siyempre si Gio. Ayan. Unang-una sa lahat, hindi to bakasyonan yung mansion. Marami din nagsasabi sa amin, ultimo nandito kami sa bahay pero sila sabi na parang nagbabakasyon lang kami. What if pa kaya ikaw na lagi laging nasa labas? Ni isa nga wala tayong collab eh. And yung sunod ko na sent home is si Rebecca po. Si Rebecca dahil parang although may improvement siya sa the whole na pagpasok niya dito, pero hindi ko pa rin hanggang ngayon nakikita sa kanya yung pagiging content creators na gawain niya. Parang hindi pa rin siya pasok sa pagiging content creator. And ultimo doon sa pananamit niya, parang hindi ko siya nakikitaan as a content creator compared doon sa ibang girls na nakikita ko pagdating sa damit. Ayun lang. Thank you po.
Hi guys, I'm Pamela May Perez, your pretty Pami. So, ang one save ko is si Zaira. Deserve ni Zaira magstay dito dahil madami siyang nagagawa. Like sa mga challenge, sa mga deliverables, complete siya. Hindi ko alam kung bakit siya na-bottom. And ang 3 sent home ko, first is si Gio. Hindi ko alam kung bakit si Gio nandito ngayon. Pumasok siya dito para magbakasyon. And dun sa challenge namin, kayang-kaya niya tumulong and kaya niya mag-ano sa mga spender niya. Kasi malakas si Gio eh. Hindi ko alam kung bakit hindi siya lumaban. At kaya namin mag 1 million dayas nung last challenge namin. Hindi ko alam kung bakit uuwi lang siya dito para magbakasyon, ganun. Next sent home ko si Fred. Si Fred, good siya. Yes, good si Fred. And active naman siya dito. Pero hindi ko alam, nakikitaan ko na si Fred na parang naglalalo na siya. Parang hindi na siya nalaban. Like sa mga report card niya. Chine-check ko yung report card niya nitong week na to at last week. Para siyang sa una lang, porket nagkaroon sila ng ni Bella. Para siyang na-distract ganon. Last ko is si Noah. Si Noah, madaming ayaw sa kanya and madaming nalaban si Noah, pero ang paglaban ni Noah ay parang pilit lang. Kumbaga gagawin lang niya dahil kailangan. Gagawin niya lang kapag kinukulit na siya. Sa mga deliverables, lagi siyang late kung mag-send, lalo na sa mga challenge at sa mga field trip namin. Lagi siyang late, hindi ko alam kung carry pa niya ba or hindi na. Yun lang. Ayun. Hi everyone, I'm Jam. So ngayon, yung i-vote to save ko, ito talaga yung pinaka-inaantay ko, si Kuya Gio. Bakit? Alam naman siguro natin lahat na si Kuya Gio wala dito. Sent home. Okay. Yung sent home ko. Sorry. Yung sent home ko po si Kuya Gio. Kasi nga, actually guys, kahit nung first week pa ako dito, hindi ko palagi nakikita si Kuya Gio. Hanggang ngayon, hindi ko talaga siya nakikita. Parang feeling ko si Kuya Gio, nagpapakita lang siya pag alam niya yung price talaga. Maganda yung price. Or kung di nagpapakita siya, field trip. Ganun talaga yung napapansin ko kay Kuya Gio. And then, nung last week na challenge, nakita ko namang nagla-live pa din si Kuya Gio. Pero iba din talaga kapag andito ka sa loob ng mansion. 'Di ba? Next na sent home ko po is si Ate Becca. Si Ate Becca, kasi nung last week na challenge po, nagla-live din po si Ate Becca, pero hindi ko po nakikita na parang yung lahat ng effort niya nilabas niya. Yung parang nag-live lang siya kasi yun yung challenge. Tapos, ayoko din po ng bunganga ni Ate Becca. Kagaya po ng kahapon, nung field trip namin kahapon, may sinagot po siya. May sinagot po siya na staff.
And then, yun lang po yung reason ko para kay Ate Becca. And yung last ko naman is si Kuya Mitch. Si Kuya Mitch kasi, alam ko malakas si Kuya Mitch, alam ko malakas. Pero if magbe-base ako sa last week na challenge, nakikita ko din yung pagla-live ni Kuya Mitch. Parang nakikita ko sa kanya hindi na siya lumalaban. Yung parang same din kay Ate Becca na nagla-live lang kasi yun yung challenge. And knowing that returnee si Kuya Mitch, pero siya yung pinaka-boto, siya yung rank 24 ata. So, nalamangan pa siya ng mga new CC, nalamangan pa siya ng mga starter dito na hindi naman ganun kalakas. At yung ano ko naman, yung vote to save ko naman is si Ate Zaira. Kasi kitang-kita naman talaga sa lahat-lahat effort ni Ate Zaira, lahat talaga yung mga challenges, kahit may sakit si Ate Zaira, nakikita ko talaga na nag-effort sa Ate Zaira at ginagawa niya talaga lahat. Kaya deserving niya talagang magstay dito sa mansion. Yung na naman po lahat. Salamat po. Ayan, good evening sa lahat. Ako nga pala si JD Batino. Ito na nga ang isa-save ko ay si Angel. Dahil siguro hindi ko siya nakikitaan talaga na pang 1M. Hindi ko siya nakikitaan na pang 1M. Pero parang awa na lang yung nakikita ko sa kanya dahil parang pinaparamdam niya na nangyari na kasi sa kanya to na hindi na nakabalik ng season 5 noon. So parang awa na yung nakikita ko sa kanya na kaya ko siya sinesave ngayon. Laksan ko, mahina ba? So, yun ang... Dinig ba? Ayan. So, yun po ang save ko ay si Angel. Dahil, ganun pa rin yung mga contents niya, yung ginagawa niya sa loob. Kung ano ang ginagawa ko sa labas, ay kung ano yung nakikita ko sa labas, yun pa din ang nakikita ko dito sa loob. And save ko siya kasi naaawa na ako sa kanya na pinapamukha niya lalo dito na gusto niya maligtas at ayaw niyang maulit pa yung nangyari sa kanya na nakaraang season. So, ang sent home ko na 3, unang-una, Mitch. Actually, si Mitch, kababalik lang ni Mitch. And, feeling ko deserve niya na umuwi. Kaya lang siya bumalik para formality na masesend home na siya. Kasi feeling ko naman kasi hindi na talaga siya, wala na siyang planong bumalik. Nag-raise na siya ng kanyang flag, nasuko na siya. Pero, ayun, si Mitch kasi para formal na siyang makapagpaalam sa Season 8. Sunod natin. I go with returnees. So, una kong sent home si Mitch. Sunod ko ay si Gio. Siyempre. Kasi si Gio, wala namang branch ang The House of Collab sa Malaysia. So, ayun. So, ilang araw na siya doon. Walang branch ang The House of Collab sa Malaysia. Kaya, dapat dito siya sa loob kasi nilaban niya dito. At dito naman talaga dapat siya. Hindi yung namimili lang ng mga branded things sa
ibang bansa. Habang naghihirap yung ibang content creators dito. Next. Alam kong malakas to. At kailangan niyang patunayan yung sarili niya. Dahil ibabottom kita, Zaira. Alam kong questionable sa inyo kung bakit deserve niyang umuwi. Para mabawasan ang malalakas. Papaltan ko siya. Papaltan ko si Zaira dito sa loob ng The House of Collab. Thank you. Hi everyone, my name is Lorna Bersola. Ang save ko po, to be honest, sobrang hirap nito sa akin. Dito ako nahirapan sa save kasi may mga deserving na ma-save dito pero kailangan isa lang ang piliin. Mas nahirapan ako dito kaysa sa sent home. Pero ang napili kong i-save si Chanel. Why Chanel? Chanel deserve niya maging season ender. Sobrang nakikitaan ko siya ng malaking potential. I like the way she speak. Gusto ko the way siya mag-deliver ng kanyang mga words. And feeling ko lalakas talaga siya pag mag-isa lang siya. Sana focusan niya yung sarili niya mag-isa. Yung hindi siya kakapit sa love team. Kasi feeling ko lalakas talaga siya on her own. That's why siya yung save ko. Hindi, for me kasi hindi naman nakaka-help yung love team nila sa kanya eh. Yun lang. Ang aking first sent home, lalayo pa ba tayo? Sorry po. Si Gio. Even you, the viewers, alam nyo kung bakit si Gio. To be honest, si Gio, okay naman siya nung pagpasok niya, naging close agad kami. Okay ko yung pakikisama niya. He's nice. Pero kasi, pag pumasok ka sa The House of Collab, dapat committed ka dito. Hindi ko kasi siya nararamdaman na content creator siya dito sa The House of Collab. Kaya, mas okay na siguro na nasa labas siya ngayon at wag na bumalik. Gio, kung nasan ka man, dyan ka na, char. Gio, mag-iingat ka kung nasan ka man ngayon. And ang aking second sent home, si Mitch. Why Mitch? Si Mitch, kagrupo ko siya nung weekly challenge last week. May napanood akong live niya na sinasabi niya dun sa live niya na wag mo nang bagsakan yung grupo ko kasi sila na nga yung nasa taas babagsakan mo. Okay lang naman yun kasi
isa lang naman talaga yung mananalo ng 1 million. Okay lang. Ang pangit lang ng dating sa akin kasi sinabi niya pa yun sa live niya. Pwede naman sana i-PM niya na lang kung sino man yung kausap niya doon. Parang ang pangit lang ng naging dating sa akin na wala ka na nga nung weekly challenge tapos parang parang mag-iingay ka pa na wag na kaming drapan sa grupo namin kasi kami na nga daw yung nasa taas. So sa loob ng 5 araw na yun kami talaga yung naghirap tapos ikaw wala. So dapat nanahimik ka na lang that time. And ang third sent home ko si Angel. Bakit si Angel? Last week nung na-bottom ako, sinent home niya ako. Tapos yung reason niya hindi ko nagustuhan kasi hindi totoo. Sinabi niya na hindi niya alam kung bakit hindi ako nakapagpasa ng last day. Hindi yun totoo kasi alam niya. Before siya pumasok dito sa room na to, tinanong niya ako, Lorna, bakit hindi ka nakapagpasa? So sinabi ko sa kanya ganyan. Tapos di ko alam bakit sinabi niya na hindi niya daw alam bakit hindi ako nakapagpasa. And yung sinasabi niya na bungi-bungi yung report card ko. Kung kaibigan mo ba ako, kung ako ba si Lucas, i-reason mo pa din ba na bungi-bungi yung report card ko? Kasi si Lucas kasi same sinave niya that time. Kung i-compare naman ako kay Lucas, mas may naman ako, mas may deliverables naman ako compare kay Lucas. And yung sinasabi niya ding umaasa ako sa immunity. Siyempre, immune ako pinaghirapan ko yun nilaban ako ng fandom ko to get that immunity. And tingnan na lang natin this week kasi pantay-pantay tayo. Tingnan, dalawa lang din naman ang mai-immune. Tingnan natin kung masasabi mo pang umaasa ako sa immunity kasi lagi sinasabi niya na kung hindi daw ako immune, mabobottom daw ako. Yun. Ay, akala ko may mic. Hi everyone, ako nga po pala si Kenji Emerson. Ayun. So, ang one save ko, si Zaira Basco. Bakit ko po siya isa-save? Kasi yung nilalaban ni Zaira dito is pang 1 million talaga. And gusto kong ma-challenge din yung sarili ko na kalabanin siya for 1 million. Ang 3 centum ko, first ay si Fred. Ayun. Nawawala na talaga yung presensya ni Fred na unang nakilala ko sa week 1. And I think habang tumatagal siya dito, lalo kong naiisip na hindi talaga niya deserving pang magstay. So, Fred, I'm sorry, but deserve mo nang umuwi ngayon. Gio, grabe. Parang nagugusbam ako every time na wala ka sa bottom. And finally, nandito ka na sa bottom ngayon and deserve mo na ding magpahinga sa labas ng tuluyan. Huwag ka nang bumalik dito.
And last one, Noah. Kung i-compare ko kayo sa dalawa, Noah, Noe. Ikaw yung masasabi kong hindi deserving sa inyong dalawa. And parang yung kapatid mo pa, yung humihila sa'yo pataas, swerte mo. And last, na hindi ka na bottom, I expect na mabobottom ka din. Kasi, grabe, sobrang tamad mo. Tamad mong gumising sa shift mo. Parang, yung tipong AM shift ka, pero bumababa ka ng 12, 1 p.m., ayun. And kailangan mo na rin lumabas this week. That's it. Thank you so much. Hi everyone, this is J-Rob. Ayan, si J-Rob po ako. Siyempre, unang save natin. Itong taon to, hindi ko naman siya sinisave dahil partner ko siya. So, si Chanel ang isa-save ko. Chanel, hindi ko sinasabi na partner ko siya kasi guys, hindi ko alam kung bakit ganun yung mga nagiging tingin nyo sa love team. Pero kasi syempre, siya yung kasama ko nung time na na-depress ako. Natanong naman niya ako kung bakit. And ibig sabihin natutulungan niya ako mas mag-grow pa. And hindi ko siya binubo to save dahil sa love team ko siya. Okay? Last time na observe ko, syempre Dayas ang labanan. So, pagka Dayas, syempre, pag bago ka, mahirapan ka talaga. Sobrang mahirapan ka, paano itatawid yon. Pero, nakita ko naman sa kanya na nilaban niya. Pero at the same time, yun lang talaga yung nakikita ko sa kanya na medyo kailangan niya pa i-work on. Ang galing niya sa ibang bagay pagka walang mga Dayas, pero isipin nyo sa live selling, nakabenta siya. Contents, maganda rin yung mga contents na ginagawa niya. And wala naman ako masasabi sa kanya kasi mabait siyang tao. Lahat dito, pinapakisamahan niya. And sa akin, na alam niyo naman kung ano yung may times na may attitude na sinasabi nila, natutulungan niya ako na ganito pala makipagsalamuha. So sobrang laki ng naitutulong niya sa akin para umabot tayo sa season ender. Okay? So hindi ko siya binoboto dahil sa love team ko siya. Binoboto ko siya based on performance niya dito sa mansion. Okay? Baka sabihin niyo naman dahil love team niya ni J-Rob. And isa pa syempre, guys, ano to tandem kayo partner kayo Syempre kung may maalis dyan, di ba, tulungan nga kayo dapat Siya yung taong na tumutulong din sa akin at the same time sa, kunyari ang dami ng taong nag-hate sa akin or parang binovote to send home ako. Parang siya yung nandun na ganito gawin mo. Ina-advise niya ako ng real talk. Hindi pabebe, hindi sugar coating. Nire-real talk niya ako guys. Kung ano yung mali ko, sinasabi niya sa akin. Which is na nakakatulong sa akin para magbago. Okay? So ayun, kaya siya yung vote to save ko. Sent home ko, 3 sent home ko. First is si Fred.
brother, dati binovote to save kita, pero this time hindi ko na siya mapapalampas kasi nandito si Sir JB last time and sabi niya i-hype natin yung mga nagla-live selling. And napapansin ko na to sa'yo madalas. Lagi ka natutulog dito sa baba. Okay, which is bawal siya dito sa pag nasa baba tayo ng mansion. Alam ko naman na pagod tayo lahat, pero ikaw kasi yung unang nasa isip ko talaga once na nag-hype tayo ng mga supporters, nag-hype tayo dito sa mga content creators, which is kaya naman namin gawin din, pero ikaw talaga yung malakas doon. So, nung natutulog ka, parang disrespectful lang, brother, sa part namin and at the same time kay Sir JV. Si Sir JV, sinabihan niya kami na mag-focus, makipag-engage doon sa nag-live selling, sa mga fans, tapos nakita kanya ata na natutulog. So, anong doon? Nakakabastos. Yun lang, nakakabastos yun. Sipin mo, nandyan yung boss, nandito yung nagbigay sa atin ng opportunity, tas tutulugan mo. 'Di ba? So, hindi siya dapat ganon. Okay? Next is Gio. Gio, sobrang naano ko doon. Noong time na yun na last week, wala siya sa bottom. Pero eto na, nandito na yung time. Brother, kaibigan kita, pero MIA ka sa buong pagpasok mo dito sa mansion. Sobrang parang alam ko naman na ginagawa mo yung part mo sa labas, pero kunyari last week Dayas ilabanan. So ako expect ko sa'yo kaya mo lumaban doon, pero ano nangyari sa rank mo? Wala ka. So pag yung ka-group mo kailangan ng tulong, wala ka. So paano pag nagkaroon ng group ulit na kailangan ng tulungan, wala ka ulit? So doon pa lang matatalo yung group mo, mahahatak mo pababa yung group mo. Okay? So, yun yung sa akin. And lastly, Angel. Angel, hindi ko alam kung bakit ganun yung sinabi mo sa amin sa Sweet Lucy. Syempre, nadama yung pangalan ko doon eh. So, kung ilalagay ko yung sapatos ko or kung ilalagay ko yung sarili ko kay Chanel, tapos sasabihin mo sa akin na gano'n na nakaasa ako sa isang tao kaya siya nagbo-boom. No, sasabihin ko sa'yo, meron kami pa rin kanya-kanyang ginagawa in life. May focus siya dito, nakikita ko kay Chanel dyan, at may focus ako dito. So hindi mo pwedeng sabihin yun sa akin kasi una pa lang content pa lang, magkaiba na kami. Okay? Syempre, may times na magkasama kami. Kasi ano ba yung ginagawa namin? Nagko-collab kami and at the same time, ano tawag dito? Nagtutulungan kami. Tapos ikaw, dadaanin mo kami sasabihan mo kami ng ganon na parang nakakahila sa amin pababa. Kaya ako nagtanong sa'yo ng maayos kitang kinausap, maayos akong in-open up yung sarili ko. Tapos sasabihin mo, mali pa pala yun sa'yo. Okay? So, guys, sa mga nanonood dyan, okay, kung napapanood nyo to, oo, may times na na-feel ko nga na, ano tawag dito? Dahil dun sa sinabi niya, alam mo yun, si Chanel. Si Chanel yung isa kong dito eh. Natutulungan niya ako eh. Na parang naging mali pa sa part ng lahat. Gets ba? So, ayun, Angel. Sana maintindihan mo yun. Hindi ko alam kung bakit pagdating sa mga love team, ang dami nyong sinasabi na hinihiwalay nyo and everything. Na dapat nga na-appreciate nyo kasi nagtutulungan yung tao. Kayo, pwede rin naman kayo makipagtulungan din sa akin, sa amin. Di nyo lang kami ina-approach din. Gets? Kami ina-approach namin kayo. So, sana matutunan nyo rin kaming i-approach. Okay? So, ayun yung sa akin, ayun yung 3 sent home ko at ayun yung save ko. So, thank you so much.
Guys, walang nakakatawa. Hi, my name is Ace, and uunahin ko na po yung save, actually. Yung vote to save ko po is Kuya Mitch. Yes, nilagay ko siya sa may not deserve to be a season ender sa last week, Friday. Kasi, sa lahat ng yon ng mga nakalapag na pangalan, siya yung hindi present. Kulang siya sa presensya dito. But I know, na-realize ko kung gaano ka dedicated si Kuya na lumaban bilang maging isang season ender. Nakita ko kung gaano siya ka-dedicate na magstay dito, kung paano niya ilalaban lahat ng challenges or what. I can see the willingness, genuineness ni Kuya to be here or like to stay here in the mansion, and lahat-lahat ng ginawa niya is more super effort. And nakikita ko kay Kuya Mitch, he is the best leader. So actually, kung ako tanungin niyo, bakit si Mitch? I mean, kung ako tatanungin niyo sino yung pinaka-the best leader dito, sasagot ko si Mitch. Kasi, pag wala si Ryan, wala masyadong nag-aasikaso sa amin, or wala si Mama Carla na sa day off or what, Kuya Mitch is always there na hindi kami pinapabayaan. He is always there na willing mag-announce or what kung wala si Kuya Ryan. And Kuya Mitch is the best when it comes to work. Is really a workaholic CC. And sobrang effort ni Kuya Mitch. Kahit sa maliliit na bagay, nag-e-effort siya. Contents niya, deliverables niya, lahat-lahat tinatry niya i-execute. Bad thing lang, wala siya nung last week. May importante lang siyang ginawa. Pero, ayun, save ko pa rin si Kuya Mitch kasi alam ko super deserve ni Kuya. And 3 sent home. First sent home ko po is lang. Unahin ko muna si Gio. Si Kuya Gio, pagpasok ko dito, pagpasok ni Kuya Gio dito, nag-expect ako sa kanya na nag-excel siya from season 6. Especially nung season 7, as far as I know, nandun siya sa FNC, and bago siya pumasok season 8, nasa FNC siya. So it means, madami siyang natutunan sa FNC, pero hindi ko nakita dito na ginawa niya, pinakita niya kung ano yung mga natutunan niya, especially nung past season 6, kasi magkasama kami nung season 6. Walang nag-excel kay Kuya Gio. Contents niya, all goods, pero I don't know, parang sa pag-observe ko kay Kuya Gio, parang hindi niya pa rin alam kung ano yung niche niya sa mga gusto niyang gawin na contents or what. And when it comes to meta or what, hindi ko din nakikita si Kuya Gio na nag-earn up siya, nag-grow sa meta. Kulang yung presence niya dito. He's been absent for almost like 2 weeks. 3 weeks, I don't know, I forgot. Sa sobrang tagal ni Gio na wala dito. So, if ever, kung gusto mo naman lumaban, maghahanap ka ng way. Kung gusto mong sumali sa challenge, ganito, ganyan. Pero, wala eh. I don't see any effort or what kay Gio. Even sa ibang challenge. Especially nung paunahan sa 1 million challenge namin last week. Ako nakahuli sa kanya actually, na nagla-live siya. Sabi ko, good luck sa deduction ng team nyo. Kung ako sa'yo mag-e-end ka na, sabi niya deduction, bahala na, wala yan. Wala lang sa kanya. It's like, okay sa kanya na ma-deduct yung team niya, parang wala siyang pakialam. So for me, pag siguro kung ako yung team niya, ni score or like, ni GC pag kami nanalo, wala siyang matatanggap na GC kasi I don't see any effort kay Gio. Wala akong may nakikitang growth. Wala akong nakikitang na nahanap niya na yung niche niya. And feel ko talaga na he doesn't deserve. For me, he doesn't deserve to be a season ender. Kasi lahat dito nakikita ko mostly willing lumaban para lang maging season ender. Pero kay Gio, wala akong may nakikita. So, kahit family problem man yan, family matter, you can go out. Family matter, alam kong maiintindihan niya ng management, pero wag naman sa sobrang tagal na parang hindi na maramdaman yung presence mo dito. Parang feel namin na
hindi ka na CC, parang ganon, hindi ka na part ng season 8. Wag naman ganon, kasi lahat kami dito lumabas din, pero bumabalik din naman agad. Hindi yung sobrang tagal na kala mo kalahati ng buwan. Yung out. Wala tayo sa laro-laro lang. Nasa 1 million competition tayo. Kaya sent home ko si Gio. Pangalawa po is Becca. Si Becca naman, sa team namin, si Becca yung wala masyadong ambag. Basically, wala akong may nakikitang growth kay Becca. Si Becca para siyang lay low. More on, halabulol siya. So basically, I don't see any growth to Becca. Even when it comes to challenges, I don't see anything. When it comes to meta, she doesn't earn also. More on, nag-lay low siya. When it comes to ibang deliverables, some deliverables, she doesn't like execute it well. Especially when it comes to deliverables, kailangan natin i-execute, kailangan natin high quality. Kahit hindi gaano masyado ka high quality, at least you give your effort when it comes to deliverables. Sa mga tawag na ito, pagkikipaghalubilo niya sa ibang CC, it's not really that parang kailangan pang kami ang mag-adjust sa kanya. So, yun. Sent home ko si Becca. Third sent home po will be Fred. Si Kuya Fred, I can see how he continue his meta. Pero kailangan kasi natin i-balance lahat dito. Not just meta, also live selling, also our deliverables when it comes to report cards. Some challenges in here, kailangan natin ilaban. Hindi lang yung puro meta lang, hindi puro love team. Actually, all good sana si Kuya Fred, all good yung love team nila. Pero wag naman sana yung parang may love team ka na nga, hindi nyo patulungan yung isa't isa na mag-grow. 'Di ba? Kasi yan din yung pinaka number 1 na natutunan ko dito sa talk. Yung hindi puro love team. Dapat matuto ka din na parang mag-focus sa self mo na mag-grow. Or let's say kayong dalawa yung mag-grow, mas better yun. Pero si Kuya Fred kasi, kahit sa paglaban sa ibang bagay, hindi ko siya masyadong nakikitang nag-e-effort. Until now, more on, magkadikit sila ni Bella. Mostly nakikita kong magkadikit sila ni Bella. Hindi ko sila masyadong nakikita na naghihiwalay. Pag gumagawa sila ng deliverables, dun ko lang sila nakikita naghihiwalay. Pero not mostly pag gumagawa ng work. Maghiwalay naman kayo, parang focus on your work. Hindi yung parang ganun lang. Kasi, nangyari na yan sa akin eh. Parang, you should take it as a lesson na already. Kasi ilang beses na namin sinabi yan. Pero we don't see anything na nagbago. Parang di masyado na-apply sa sarili. Hindi na masyado na-apply sa kanilang dalawa. Kaya, ayun, vote to send home ko si Kuya Fred. Tatlo po yung send home ko. Si Becca, Gio, and Fred po. Video ma. Bella, Ay, wait lang po.
Nanginginig ako. Wait lang. Ayan. Hi everyone, I'm Bella Cameron. Nasaan yung okay? Wait lang. Dalang cellphone. Bawal cellphone. Cellphone ko nawawala. Ayan guys, I'm Bella Cameron. Vote to save ko, syempre guys. Vote to save ko. Sorry everyone. My name is Bella Cameron. Vote to save ko ang isa ay, syempre, obvious naman si Fred. Tulad nga ng sabi ko guys, si Fred, magaling siya sa physical challenge. Pag sa Dayas, live cell, talagang medyo, nawawala siya sa mga rank. Kaya siya na-bottom din this week. Kasi, nakasama siya sa bottom 4, which is sayang kasi naunahan siya ni Gio. So, sa Dayas, wala siyang laban. Pero physical challenge, guys, sobrang laking laban niya. 3 sent home ko. Ang una kong 3 sent home. Gio. Si Gio, kasi, parang saglit ko lang siya nakasama dito. Saglit lang namin siya nakasama dito. And, parang, ayun. Nung pumasok siya dito, kinabukasan, umalis siya agad. Ano po yan? Umalis siya agad. And, parang nagtaka kami. Then, hindi man lang niya pinaalam sa mga sisi, ganun. Hindi niya man lang pinaalam na, alis ako kasi may ganito, ganyan. Parang, siguro, mas close siya sa mga boys. Pero yun. And, nakikita ko din kasi, pag may mga, team groups, wala siya. Lumalaban siya, oo, pero pag dito kasi parang ang unfair, nakikita ko kasi ang unfair, lalo na yung this week na challenge is kawawa yung mga girls na kagroup niya kasi yung ilan doon is may hika. Mahina yung resistensya. So yun, pagkakataon na sana ni Gio na patunayan yung pagkalalaki niya. Kung nandun siya, kung kasama niya yung mga ka-team niya nun. So, yun. Ang unang sent home ko, si Gio. Pangalawa kong sent home, si Becca. Si Becca, lagi siyang nagkikwento sa akin na baka ako yung mabottom, ganon. Alam niyo yung law of attraction, guys. Yun. Tulad nga nung sa coaching, guys. Pag lagi niyong naiisip, yung mga negative na bagay, yung positive, ganon, parang mas lalong lumalapit yung yung mga ganon, yung mga, kunyari, kung ano yung mas lalo mong iniisip, ganon. And, yun, lagi niyang sinasabi sa amin tuwing nasa closet kami, ganon. Lagi niyang sinasabi na, baka mabottom ako, hindi, ako na to, yung ganyan. Yun, manifesting, yes. Minamanifest niya na, baka ako yung mabottom. And, eto na, nangyari na. And, kinikwento mo pa sa iba na gusto ko nang umuwi, ganon. Malay mo, ngayon, baka mapauwi ka na. So, yun. Ang una kong sent home, si Gio. Pangalawa, si Becca. Ang pangatlo, si Zaira. Si Zaira, mabait siya. Magaling siya mag-advise. Lalo na kapag kunyari, pag may mga kulang, may mga kulang ako, ganon. Or may mga, may mga kulang ako sa mga gawain, ganon. And, yun, tinutulungan niya rin ako para mapalakas yung loob ko. Pero, yun, hindi dahil sa malakas din siya, and alam ko naman palaban si Zaira. Kaso, yun nga, lagi niyang pinopoint sa amin, ni Fred, na ang lagi niya nakikita kasi na lagi kami magkasama, gano'n. Lagi niyang pinopoint out yun. Pero pinaglalaban ko na okay kami sa report card. Ngayon lang hindi, guys. Kasi yun nga, nag-focus kami sa challenge, which is mahina nga kami. Kaya nag-focus kami sa challenge. Kaya yun. Mahina kami sa Dayas. So yun, doon kami nag-focus. So yun, lagi niya sinasabi sa amin ni Fred na lagi kami magkasama.
ganito. Pero guys, lagi kong pinapaulit-ulit na hindi kami nagsasama ni Fred ng wala lang or naglalandian lang. Naghihiwalay kami ni Fred, lalo na kapag may mga gawa and deliverables. And yun nga, yung sa challenge, guys. Yung sa challenge, yung, kunyari, for example, this week, nagfo-focus kami, lalo na kapag hindi namin ka-group, hindi namin ka-group ang isa't isa, nagiging kalaban ko si Fred. So, yun. Kung nabalitaan nyo, guys, nung nakalaban ko si Fred nun, hindi ko siya ka-district, kinuha ko yung susi nila. So, yun. Mas inisip ko yung challenge before nun. Mas inisip ko yung challenge kesa sa pagmamahal ko sa kanya. So, yun guys. Pag challenge. So, yun. Ang masasabi ko lang kay Zaira is malakas siya. And, lagi niyang pinopoint sa amin is, na lagi kami magkasama kahit na alam niya naman, aware siya. Kasi sinasabi ko yun sa kanya eh. Aware siya na nagsasama lang kami kapag wala nang ginagawa. And alam din niya ng iba. So, yun. Ang una kong sent home, Gio. Pangalawa, Becca. Ang pangatlo is si Zaira. Hello guys, I'm Arnold Arellano and my one save is Becca kasi siya yung nag-guide sa akin dito all throughout ng pagpasok ko. And 3 sent homes ko are number 1, Gio, kasi wala siya dito. Di siya around sa mga challenges na even though na tumulong daw siya sa team niya, yung team niya is more on girls tapos hindi siya nakatulong doon kasi physical nga. Pag physical, more on boys na asahan nung physical challenge namin. So, sa team nila, yun yung sabi ng mga groupmates niya. Then, another one is Noah. Nung weekend spotlight namin, sorry siya ng sorry. Hindi siya prepared. Yun lang naman, nagbe-debase ako sa mga tasks namin dito. And the last sent home ko is si Zaira kasi hindi ko makapa yung ugali niya minsan pag hindi ko siya magamay paano makausap. Hindi kami nakapag-usap ng maayos. Then, yung ugali niya sa akin towards me, hindi ko rin maintindihan ba't ganun minsan. So, yun lang guys. First time. Ayan. Hi guys, my name is Chacha. Ang vote to save ko is si Becca. Dahil although lagi ko siyang inaano na sa bottom kasi hindi na siya competitive, pero gusto ko siyang bigyan ng chance
pa ngayong week na bumawi doon sa mga hindi niya nagawa last week. And ang 3 sent home ko, una si Mitch, dahil binase ko lang yun sa performance niya this week. Dahil nga wala siya nung physical challenge namin, and pinaka-list siya doon sa ranking this week. And next ko is si Noah. Si Noah naman is yung pagiging immature niya hindi pa rin nawawala. And lagi na lang siyang kailangang sabihan ng ilang beses bago gawin yung isang bagay, paalalahanan. Ayun. And ang last ko is si Gio. Si Gio is kilala naman na wala talaga dito lagi sa mansion. So, siguro panahon na rin na talaga sa kanya na ma-sent home na lang din. Wala. Hi guys, I'm Adriel Jairus, bagong content creator ng House of Collab. So, ang vote to save ko ay si Fred dahil una pa lang nararamdaman ko na sa kanya yung parang kuya siya sa akin. Kasi hindi mawala yung bardagulan, pero yung mga advice na binibigay niya sa akin, grabe. Tapos yung 3 sent home ko, una si Gio. Di ko siya nakasama sa weekend spotlight at sa challenge ngayong Monday. And sa yung pangalawang sent home ko si Mitch, ganun din, hindi ko po siya nakasama ng weekend spotlight. Ayun, nakahabol naman siya ngayong Monday. Tapos ayun, ang pangatlong sent home ko si Becca. Parang naninibago po ako sa ugali ng ng ibang babae dito. Di kasi ako sanay sa matikit na babae. So, yun. Anyway guys, and again, nasa kami nyo ang kapalaran ng mga content creators natin dito kung mag-save ba sila or masasend home dito sa The House of Collab Mansion. And then again, balik na po tayo sa 24/7 natin, balik na tayo sa Talk.Live natin at sama-sama tayo manood